Malaysia's 2025 championship has emphasized reform, inclusion, digital innovation, and strengthening community building. Ayan po mga kababayan, good morning. News that matters. Eto, nagbabalik na naman tayo dito. Ating panoorin dito mga kababayan, itong si BBM na namasyal muna dun sa Malaysia at nag-attend ng 47th Asian Summit mga kababayan. Despite of the maraming mga problema dito sa bansa natin, dapat inuna niya lang muna yung ayusin muna yung gusto dito bago makapag-meeting dahil wala naman po siyang magandang motibo na pumunta dyan. For sure, pag-uusapan dyan malamang yung mga nangyayaring corruption dito sa bansa natin at wala naman siyang maisasabing maganda dahil nga antindi ng corruption dito sa Pilipinas natin dahil kalat na. Bago tayo mag-umpisa niyan mga kababayan, huwag niyong kalimutan munang mag-like, share at subscribe dito sa ating mga videos nang sa ganun napapanood dito ang ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po tayo mga kababayan, umpisa na po natin. Ayan po yung mga leaders na nag-attend dito mga kababayan dito sa Asian Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always Nakaupo katabi itong Prime Minister ng Malaysia. Bago natin na panoorin yan mga kababayan, itong summit dito pag-usapan po natin at panoorin din naman itong muna pahayag ni Attorney Vic Rodriguez regarding about dito sa mga ICI at yung mga flood control scam na yan mga kababayan. Ito, panoorin na po natin. Baha, maawa naman ho kayo. Kanya nga po tayo ay manikluhod, nakikiusap sa mga kamag-anakan ng mga miyembro po ng ICI. Iwanan nyo na po iyan para maobliga ang gobyerno na ibalik sa Blue Ribbon. At sana magkaroon din ng balasan sa Blue Ribbon sa Senado, maglagay ng totoong chairman na magbibigay ng transparency at accountability. Yan naman po ang sigaw ng bawat mamamayang Pilipino, higit pa ang ating mga Gen Z, yung ating mga kabataan. Wala pa rin ho 2 buwan na wala pang kriminal, wala pang personalidad na nakakasuhan. Ito nga po yung Tama ka po dyan, Attorney Vic Rodriguez. Itong 2 buwan na nga po, ito wala pa rin pong nakukulong. Kailan ho makukulong tong mga to? Bago sana man lang, bago magpasko, makulong na tong mga to. Ito, masampulan sana itong si Saldico at si Congressman Romualdez, mga kababayan, di ba? Sana makulong ito, lalo na dito sa mga city jail lang para naman maramdaman nila yung paanong hirap ng paano makulong dyan, yung mga kaparusahan dahil nababagay dyan yung mga magnanakaw, mga snatcher, mga ganyan, mga mandarambong, yan para makahalubilo nila at makausap yung kapwa nilang mga magnanakaw dyan sa city jail na yan mga kababayan. Hindi ho deserve ng mga yan, yung VIP na yan. Hindi ho. Bago nila nilustay yung mga pera ng taong bayan. At saka yung mga ICI na yan, 2 buwan na, wala pa rin nangyayari. O 1 kalahating buwan na lang, sabihin mo, wala pa rin nakukulong. Ito puro na lang pangako. Kaya nga binubudol lang tayo ng mga ICI na yan mga kababayan. Budol-budol nga yung tawag dyan. Kaya nga tinatag ni BBM yan. Ibig sabihin yung BBM na yan, yung budol-budol makinarya, yung mga datingan ng mga ICI na yan. Mga Amerikana pa sila na may nilalaman mga gastos ng mga yan, yung mga allowance ng mga yan galing naman dito sa tax natin. Kaya hindi naman nila ginagampanan yung trabaho nila. Ito, pasok na ulit tayo. Balikan na po natin tong bossing na si magaling na abogado na si Vic Rodriguez sa talagang ipinaglalaban yung bansa natin against dito. Wala husang sawang nagpapahayag, nagbibideo ng kanyang saloobin kasi para naman mamulat yung mga mata natin, matang mga Pilipino dahil ito against sa mga corruption. Ito na po. Classic example na krimen na walang kriminal. Lantaran po ito, pero lantaran pa rin po tayong binubudol ng ICI. Kasi nga, miyembro sila ng ICI, BBM, mga mambubudol kayo. Yung budol-budol makinarya. Makinarya po ito ng patuloy na panlalansi sa ating mga Pilipino. And again, this is just a recap dahil nakikita naman natin yung propaganda machine po ng
Marcos Jr. administration, yung kanilang BBM, yung budol-budol makinarya, Tama. nag-overheat po yan papuntang weekend. Why? They want to control the narrative going into the weekend. Para po makalimutan ninyo, habang kayo ay nagpapahinga o pilit nag-i-enjoy, kahit hirap na po tayo over the weekend, kakargaan nila ng naratibo nila na gusto nilang yun ang magiging dikta nila for the coming week. Pilit pong buburahin, babaguhin gamit ang mainstream media. No? Gamit nila yung budol-budol nilang makinarya na live stream daw, mga kababayan. Bago naman, ang hirap po niyan, bago nila live stream yung mga inimbestigan na Attorney Vic Rodriguez, nakausap na nila yung mga inimbestigan nila, di ba, na live stream, pwede nilang budulin to na off the camera, na mag-uusap-usap sila yung mga, di ba? Dapat dyan yung on the spot talaga na hindi muna nag-uusap-usap. Kalokohan tong mga live stream ng ICI na yan. Unless kapag on the spot na katulad niya may witness ka, na diretso kagad salang sa live stream. Hindi yung may mga behind the scene pang nilalaman na mag-uusap-usap muna bago i-live stream. Hindi tama. Hindi na live stream tawag dyan. Budol-budol na yan tawag dyan dahil nagkaroon na ng lutong Macau na tawag dyan. Niluto na yung live stream na yan. Hindi na live yan, kundi lutong Macau na yan. Yung vice cam, di ba yung vice cam ng 19th Congress, ito po yung nakialam doon sa panukala or proposed budget initially ng executive. Bravo, excelente. Tanggapan ng Pangulo ni BBM. Subalit, hindi po kasi si Bongbong ang nag-expose ng corruption issue na ito. Hindi po. Ang kanya ho ay admission. Yung ginawa niya nung SONA nung 2025, ngayon pong July, ang propaganda arm po, yung budol-budol makinarya ng gobyerno, ginagawa po siyang hero. They are forcibly projecting him to be the hero as the one who made the expose. Pambubudol po yun. Ang ginawa niya nung July 2025 SONA, hindi po expose. It's not an exposition, but rather it was an admission na talaga namang graft-ridden and corruption-heavy na ang kanyang administrasyon. Napilitan siyang aminin dahil tatandaan ninyo, atras tayo ng kaunti. Days before the SONA, nag-uulan, nagbababaha, hindi ba? Kanya nga, di ba, meron pang threat doon, baka hindi matuloy ang SONA, at hindi na maitanggi. Talagang walang flood control projects. Hindi na maitanggi yung nagsusmigaw na kurakot at korupsyon. So, anong gagawin nila? Unahan mo na. Kunyari ikaw ang bida at ikaw ang nag-anunsyo, ikaw ang nag-expose. Hindi po siya ang nagbunyag, hindi po siya ang nag-expose. Ang ginawa po niya nung July 2025 SONA, it was an admission that serious mistakes have been made sa ating 2023, 2024 at 2025 national budget. Dahil nga po yan sa vice cam. Attorney Vic, nung nag-SONA nung July, di ba? Nung July 25 na sinasabi mo, nandyan pa yung mga buhaya nun, yung mga malaking buhaya sa likod ni BBM, mga nakaupo dyan, di ba? Sila House Speaker, nagpapalakpakan pa, mga kababayan. Sila Saldico. Noong time na yan, hindi pa na yung mga na-expose yung mga baho nila. Pero nung na-expose na, naglataguan na yung mga buhaya, tumakas na yung isa. Yung isang crocodile, tumakas na, mga kababayan. Na ngayon, wala pa rin. Mula nung tumakas, hindi pa rin siya umuwi dito para sana ma-live stream yung kanyang mga pahayag dito tungkol dito sa mga DPWH na si Boss Saldico. Ang tawag daw nila sa kanya, Boss Saldico. May interest pa raw kaya siya yung nagbibigay ng mga project dito sa mga congressman. Kapag lumapit daw yung mga congressman, tawag sa kanya, Boss Saldi. Yung mga nag-oorganisa ng pagkilos, meron daw gagawin na rally sa November 30 or 31. At nung September 21, di ba, hinati-hati yung mga nag-rally. Yung hakbang ng maisog lamang ho ang sumisigaw ng Marcos resign. Tapos, ganyan po talaga
mamaya didiskurso po natin. Nadiskurso na po natin eh. Wala pong nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Wala. Marami na ho ang humihingi na magpalit na ng administrasyon. Magkaiba po iyon ha. Ang gobyerno ay hindi ang administrasyon. At ang administrasyon ay hindi po gobyerno. When you speak of government, there is permanence. When you speak of administration, they are always limited by their term limit. Kung matatapos sila yung term limit nila. Marami na po sa ating kasaysayan ang hindi nakatapos ang termino. Ano po ang naging desisyon ng Korte Suprema? Constitutional daw po iyon pag nagsalita na yung totoong pinagmumula ng kapangyarihan, yung sovereignty resides in the people, taong bayan. No? So yung BISCAM, yung mga nagpapanggap na anti-corruption, budol dun po yun. Bahagi po yun ng BBM, yung budol makinarya. Bakit kanyo? Hindi nga po nila mailabas sa bibig nila eh. Yung pangalang Stella Kimbo, na dating vice chair ng appropriation ni Saldico na magnanakaw. Si Saldico nung pasado na yung 2025 unconstitutional national budget, pinalitan po siya ni Stella Kimbo. Yung Stella Kimbo, sinabi niya walang blanco, sinabi niya ang nag-fill up ng blanco ay yung technical working group at ito raw po ay ministerial lamang, hindi rin pinatatawag ng ICI. Hindi rin mabanggit ng mga nagrarally na hindi raw po sila anti-Marcos pero anti-corruption sila. Anong klaseng anti-corruption yun? Meron kang iniiwasan, meron kang kinikilingan, meron kang pinapaboran. Hindi nga po nila mabanggit yung pangalang Stella Kimbo. Hindi nila mabanggit yung Manix Dalipe. Hindi nila mabanggit yung Dong Gonzales. Hindi nila mabanggit yung JJ Suarez. Hindi nila mabanggit yung pangalan ng counterpart po ng Kongreso ng mababang kapulungan sa Senado pagdating po sa BISCAM, si Senadora Grace Poe. Si Grace Poe, siya po ang chairperson ng Finance Committee, equivalent po iyon ng Appropriations Committee ng House. Siya naman po yung contingent. Hepe po siya ng contingent ng Senado. Hindi po ito nababanggit ng mga nagpapanggap na anti-corruption advocates. So yan ay bahagi din po yan ng BBM o budol na makinarya. Ayan mga kababayan, narinig nyo yung mga kanyang pahayag ni Atty. Vic San Rodriguez. Yung mga BBM dyan, yung mga budol-budol makinaryas, yung mga yung mga takot na sabihin dito sa publiko yung mga pangalan ng mga nadadawit pero ayaw naman nilang sabihin. Yan yung mga ICI, yung mga, at saka yung mga BBM na yan, yung mga BBM budol-budol makinarya. Yan yung mga tao nasa protesta pero wala naman sinasabi tungkol dito na sinisigaw nila na dapat na nakasuhan itong mga katulad ng mga buhaya na to na sila yung mga nabanggit dito. Hindi naman nila kayang sabihin. Yan po yung mga binayaran ng mga BBM. Yung mga takot magsabi kundi nandyan lang magpapanggulo. Wala namang ginagawa. Tawag ng ICI. Si former Marine Sergeant Orly Gutesa. Bakit po natin laging binabalik si Marine Sergeant Orly Gutesa? Sapagkat sa aking pananaw bilang abogado, yung kanyang testimonya is critical and crucial. Yes. Para po mag-zero in na tayo doon sa mga personalidad na talaga namang may kinalaman at author o may akda ng lantaran, garapalang, korupsyon, kurakot at nakawan sa ilalim ng liderato ni BBM. Bakit mahalaga yung naging pahayag at testimonya ni former Marine Sergeant Orly Gutesa na naisip ko po ito kanina in relation to the dismissal of the plunder case, the criminal case for plunder laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile, kay Attorney Gigi Reyes at kay Janet Napoles. Atty. Vic, yan po si Orly Gutesa, yung bagman ni Romualdez dati. Ano po yan nabanggit ko na din dun sa nakarang mga videos na yan ay nagtatago ngayon.
Kaya hindi rin maano-ano ng ICI na yan na talagang sinasadyan din nila na binigyan pa nga ng 5 milyong pabuya para mailabas tong taong to si sa Orly Gutesa. Nagtatago ngayon to. Kasi ito yung sinadya talaga to ng mga budol-budol makinarias, mga BBMs na ayaw palabasin to para nga to para hindi makapagbigay ng payag para dito sa mga flood control scheme na to. Alam mo naman na yung mga budol-budol, marami silang mga tactics na gagawin diyan, mga diversionary tactics nila para lang matagalan at madali-dali at bumabagal tong kasong to para walang makulong. Pinapatagal nila para hanggat sa pumuti yung mga mata natin wala pa rin nakukulong. Hanggat sa may mga susunod na presidente, hindi pa rin na-absuelto yung mga ng mga mandarambong na to. Yun ang mga tactics ng mga budol-budol na yan. Dismiss po yan di ba? That importante rin bukod kay former Marine Sergeant Orly Gutesa, ipatawag din yung DBM Secretary, si Mina Pangandaman. Ipatawag din dapat si Yusek Trigib Olaybar ng DepEd. Bakit? Mahalaga po yun yung 2.85 billion na na-release, nabigyan ng SARO at na-execute, na-implement na proyekto base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo at tumanggap ng limpak-limpak na pera equivalent to 15% of the 2.85 billion na nakontrata o na-corner ni Yusek Trigib Olaybar. Nasa tanggapan na po ito ng Pangulo Kaladkad na yung tanggapan ng Pangulo, tanggapan ng Executive Secretary. Why is it important for the ICI in the light of the decision of the Sandigan Bayan dismissing, acquitting Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes, and Janet Lim Napoles in the criminal charges against them for plunder? Para po mabigay nila yung detalye. Dahil na-dismiss, isa pong basihan bakit na-dismiss yung kaso laban kay Enrile, kay Reyes, kay Napoles. Dahil daw po kulang sa specificity o detalye yung mga aligasyon katulad ng halaga, yung proyekto, yung project proponent, yung SARO, etc. Pag pinatawag po si former Marine Sergeant Orly Gutesa, ipatawag din si DBM Secretary Mina Pangandaman, ipatawag din si Yusek Trigib Olaybar na nakakontrata, naka-corner, nakaharbat ng 2.85 billion pesos gamit ang Office of the Executive Secretary, tanggapan ng Pangulo. They can provide and they should provide and they will provide yung mga specific amounts, the project and project proponent. Importante po yun Saan yung proyekto? Yung lugar. Bisitahin, wala talagang project, ghost. Kung meron man, substandard. Kung meron man, hindi pa tapos pero fully paid na. Magkano po yung halaga? Yung SARO, yung Special Allotment Release Order. At kung ano-ano pa, upang nang sa ganoon, makabuo po ng airtight na kaso kung sino man ang magsasampa, yung DOJ man o yung tanggapan ng Guzman. But as things stands, at the moment, wala po tayong kumpiyansa sa mga ito But pinag-usapan natin, kaya nga dapat ibuhayin, ituloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung ginagawang ito. Para ayan, makinig po kayo mga budol-budol makinarias yung mga ICI na yan, dapat ibalik na ito sa Senate Blue Ribbon Committee para maimbestigahan ng maayos, para detalyado, katulad yung mga dapat yan, yung mga secretary ni BBM. Talagang isama yan, tsaka ilabas na rin tong si Orly Gutesa na kung saan ito ay main bagman ni Romualdez, mga kababayan. O yan po yung mga pahayag dito ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. Sana makapagbigay tulong po ito sa ating mga Pilipino na yung mga informasyon na to makapagpatulong dito sa mga corruption dito sa kaso ng corruption na to dito sa ating bansa. Sana po maantig yung mga puso ng mga nasa administrasyon na ibudol-budol na yan para naman matanggal na yan yung mga dapatin tanggalin at
maikaso na yung mga dapat ikulong na yan. Dapat yung mga kailangan na ibalik na yan sa Blue Ribbon Committee. Para itong mga ICI na to na mga budol-budol gawa-gawa lamang ni BBM yung mga commission na yan. Wala rin namang ngipin yan, walang kagat kumbaga. Dapat talaga dito sa Blue Ribbon na. Democratic Republic of Timor-Leste to proceed on stage for the signing ceremony of the declaration on the admission of the Democratic Republic of Timor-Leste into the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Ito po mga kababayan, itong si BBM, update lang po. Hindi lumabas po siya ng bansa pero pumunta po siya, naki-attend dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ay yung pa yung latest update kay BBM mga kababayan, na kung saan na imbes na unahin muna yung mga problema dito, wala naman mga masyadong magandang priority pag-uusapan dyan, kundi magkikipag-usap lang, magpirma-pirmahan lang. Sana inutos niya na lang to sa kanyang mga executive secretary para naman kasi dami ng problema dito sa ating bansa. Inuna niya na muna sana yung problema dito dahil wala namang pag-uusapan dyan. Ang pag-uusapan lang naman dyan yung mga tungkol dito sa mga balibalita sa ating bansa, na yung mga na headline tayo dahil nga dito sa mga massive corruption na nangyayari dito, yung malaking pagnanakaw na ginawa ng makanyang administrasyon mga kababayan. Your Majesty, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, the signing ceremony will begin with the Prime Minister of Malaysia, Chair of ASEAN. Next, His Excellency, the President of the Republic of the Philippines. Ayan po mga kababayan, yung ating si BBM nandito sa Malaysia ngayong araw na to, kung saan nakipag-attend siya ng 47th Asian Meeting mga kababayan, na kung saan nandyan yung mga bansang Malaysia, Singapore, Cambodia, Vietnam, Thailand, lahat ng mga asensadong mga bansa na nandyan mga kababayan. Sana ito na lang po nai-recommenda ko kay BBM na wag na muna sanang pumunta dyan dahil mas marami pa siyang uunahin na problema dito sa ating bansa. Despite na siyempre pag-uusapan po dyan yung mga nangyayaring corruption dito, yung mga pagnanakaw sa bansa natin, ano na lang ho yung may sasabi niya dito sa mga bansa natin na kung saan malaking corruption yung mga ginagawa ng mga kanyang administrasyon. Nakakaya po, di ho ba? Kasi katulad ng mga bansang Singapore na yan, mga ganyan, mahigpit po yung mga bansang yan. Meron pong death penalty dyan. Pero dapat na lang po mga kababayan, sa susunod na pagbalik ni BBM dyan, wala na po yung mga nanakaw na yan na nagsitanggalan na sila, nagsipag-resign na sila para naman po sa susunod, may pagmamalaki nila yung bansa natin. Na kung saan mawawala na yung mga corruption, na matinding mga corruption na yan, yung mga trilyon na ninakaw mga kababayan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan ha. Maraming salamat po sa inyong panonood sa mga video na to. Nag-enjoy muna ho kayo ngayong araw na to at abangan ulit po yung mga susunod na videos natin na ipapalabas para updated po tayo sa mga nangyayari dito. At yung mga Pilipino rin po dito na papanood ito, huwag niyong kalimutan i-share, like at subscribe. At nang sa ganun, napapanood din po ito ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, na yung mga OFW dyan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.